Bake mac naman ang naisipan naming lutuin ngayong araw dito sa Kubo mga ka-olives. Pero sa recipe na ito, hindi natin kailangan ng oven. At dahil alas 3 na nga ako nung makarating dito sa Kubo, kaya ito na nga lang yung gagawin naming snacks. Nagpainit nga muna pala ako ng tubig para mamaya ilalagay na lang natin yung pasta dahil yun ang una nating lulutuin. Pagkatapos, saka ko naman dito ginayat yung mga aromatic. Ginayat nga din pala yung hotdog. At dahil kumulo na itong tubig, lalagay na natin yung pasta. Pagkatapos, mekos-mekos na nga natin yan. Pagkalipas nga ng ilang minuto, inaluto na rin itong ating macaroni. Kaya ang kasunod natin gagawin ay itong kanyang pinaka-sauce. Inuna ko na nga munang ilagay dito yung pork na giniling. Lulutuin nga muna natin to hanggang sa ma-separate yung kanyang oil. Mekos-mekos nga lang natin yan hanggang sa ma-separate yung kanyang oil at nakikita nyo naman yan. So bali, igigisa nga natin siya sa sarili niyang oil. Ilagay ko na nga dyan yung garlic, sinunod ko na yung sibuyas. Pagkatapos saka natin mekos-mekos lahat. At pagka nangamoy na yung mga aromatic na lalagay natin, maglalagay din tayo dito ng paminta at saka asin. Lalagay ko na nga din dito yung hotdog tsaka yung mushroom. Pagkatapos saka natin yan mekos-mekos. Takpan ko nga lang to at hayaan nating maluto. Nung medyo maluto na yung karne, ilalagay na natin itong tomato sauce. Bali, gumamit nga lang ako dyan ng dalawang malalaking tomato sauce. Pagkatapos, saka ako naman to paghahaluin lahat. Lalagay din pala ako dito ng Knorr cubes. Pagkatapos, isang kutsara ng butter. At saka natin mekos-mekos yan. Favorite ko talaga yung paminta kaya medyo dadamihan ko. Maglalagay na rin ako ng kaunting asukal. Optional lang naman yan mga ka-olives. Depende sa inyo. Separate muna natin dahil meron pa tayong gagawin. Maglalagay nga lang ako ng 3 kutsarang butter dito. Pagkatapos, sinundan ko na nga ito ng harina. Bali, 3 kutsara ngayon nilagay nating harina. Pagkatapos, isunod natin itong all-purpose cream. Lalagay din pala ako dito ng evaporated milk. Pagkatapos, saka natin yan mekos-mekos hanggang sa ganito na nga yung kanyang texture. Ito namang sauce, ipaghalo na rin natin dito yung pasta. Mekos-mekos nga lang natin yan hanggang sa makombine yung mga ingredients na nilagay natin. Alam ko nga mga ka-olive, sobrang hirap gawin nito pero napakadali lang pala. Kailangan mo lang simulan, ganun. Pagkatapos natin mekos-mekos yan, ilalagay na natin yung ginawa natin kaninang sauce. Nilalagyan nga lang natin lahat yung kanyang ibabaw. At pagkatapos, lalagyan pa natin to ng sliced cheese. At sa part na to mga ka-olives, nagkamali tayo. Dahil yung cheese na nabili natin ay hindi naman siya natutunaw agad. Kaya ito na nga lang yung ginagawa ko para kahit paano ay matunaw naman. At ito na nga yung kanyang itsura mga ka-olives, kahit paano nakakatakam naman. Dapat talaga kasi mozzarella yung gagamiting cheese pero wala nga talaga akong nakita. Puro Eden slice nga lang yung nakita ko doon. Kaya ito, wala talaga tayong choice. So paano ba yun mga ka-olives? Tara samahan nyo na nga akong kumain. At ito na nga din pala yung update sa pinapagawa naming bahay. Actually, nahinto nga yung pagpapagawa namin neto. Sobrang lakas kasi ng ulan dito, inabot din ng isang week. Mahirap din naman kasi magpatrabaho pag sobrang lakas ng ulan dahil kawawa naman yung ating mga worker ba. Ito nga yung sinasabi mga ka-olives na malayo pa pero malayo na din. Ang dami pang kakainin ng mga materials nito mga ka-olives pero laban lang. Sa pakunti-kunti matatapos din to. So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye!